Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa DOST, narito ang latest sa lagay ng panahon. Nasa labas na ng ating area of responsibility itong si Bagyong Marilyn, na tatawagin na ulit sa kanyang international name na Infa. Huli itong namataan sa layong 1,500 km east ng Itbayat, Batanes, habang humina na ito na isa na lamang tropical storm na may hangin nga abot sa 85 km per hour at pagbugsong papalo sa 100 km per hour. Tinatahak pa rin ito ang direksyong pa-northeast sa bilis na 15 km per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng sa mga susunod na araw ay malusaw na ito sa eastern part ng Japan. Dahil wala ng bagyo sa loob ng ating boundary, as of 5 p.m. weather forecast ng Pag-asa, northeast monsoon o hanging amihan na ang dominant weather system ngayon sa bansa na nakakaapekto sa buong Luzon. At dahil sa paghila ng bagyong Infa sa amihan, nakataas pa rin ang gale warning sa northern, gayon din sa may western at eastern seaboards ng northern Luzon, pati rin ang eastern seaboards ng central at southern Luzon. Para sa mga mangingisda sa mga nasabing seaboards, huwag na muna po tayong pumalaot dahil sa maalon hanggang sa napakaalon lagay ng karagatan. Samantalang magdadala naman ang amihan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na may kasamang pulupulong mahihinang pag-ulan sa rehiyon ng Cagayan at gayon din sa probinsya ng Batanes. Asahan naman ang maaliwala sa panahon dito sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa kabilang dyan ng Visayas at Mindanao. Usapang climate change naman tayo. Naglabas ang World Health Organization WHO ng press release kung saan nakasaad na libo-libo na ang naitatalang namamatay kada taon. Ayon sa WHO, isa sa mga dahilan ng mga casualty sa mundo ay ang extreme weather events tulad ng malalakas na bagyo at malalakas na pagyanig. Kabilang din ang pagbaba ng malinis na hangin ating nilalanghap sa araw-araw. Gayon din ang pagkagutom at kakulangan sa malinis na supply ng tubig. Dagdag pa ng WHO, 7 milyon na ang namamatay dahil sa maduming polusyon sa hangin at maaari pa raw itong tumaas sa darating na 2030 to 2050 kung saan ay maaaring dumami ang matatamaan ng sakit na malaria. Gayon din ang diarrhea na kadalasan ay dulot ng maduming tubig. Nariyan din ang heat stress na dulot naman ng mas mataas na temperatura katulad ng ating nararanasan ngayon at undernutrition o malnutrition. At alam nyo ba na dahil sa climate change o pag-init ng mundo, apektado rin ang bilang ng mga species ng halaman at gayon din ang bilang ng populasyon ng mga hayop sa mundo na maaaring mawala? Ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC at United States Department of Agriculture o USDA, halos 150 to 200 species ng halaman, insekto, ibon at mammals ay nalalagay sa panganib ng pagkaubos kada 24 oras. Halos 1,000 times itong mas mabilis kesa sa natural rate nito. Kaugnay niyan, narito ang top 10 animals na nanganganib na mabilang sa extinction. Una riyan ang black-footed ferret na ngayon ay halos may 1,000 na lamang na populasyon sa mundo. Nanganganib din ang bilang ng Borneo pygmy elephant na meron na lang mahigit kumulang 150 na bilang. Gayon din ang Cross River Gorilla na mababa na ang bilang sa 300. At pati rin ang giant panda na di lalagpas sa 2,000 na lamang ang bilang. Kasama rin sa nanganganib na bilang ay ang di lalagpas sa 70 na bilang ngayon na ng golden-headed longer. Habang halos di tataas sa 60 naman ang bilang na lang ng Javan rhinoceros. At nasa hundreds na lang ang Mekong giant fish ngayon sa mundo. Samantalang hindi naman lalagpas sa 25,000 ang natitirang bilang ng polar bear sa ating mundo at halos di tataas sa 600 naman ang Sumatran tiger. At nasa 200 to 300 na lamang ang bilang ng vaquita sa mundo. Kaugnay niyan sa darating na November 30 hanggang December 11, 2015 gaganapin sa France ang 21st Conference of the Parties o COP21. Pag-uusapan dito ang mga posibleng solusyon sa climate change. Maaari din tayong makisali sa usapang ito kung meron man tayong nais ipaabot o iparating na topic o suggestion. Para makaabot ito sa COP21, i-hashtag lang ang Earth to Paris. Dahil sa maliit na iyong nagawa para labanan ng climate change, malaking epekto naman ito sa kinabukasan ng mundo.
Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa susunod na 3 araw base sa 3-day weather forecast ng Pag-asa. Sa Baguio City, bahagyang maulap hanggang sa maulap na may kasamang paminsanang pagulan ang mararanasan bukas hanggang sa Biyernes. Mahihinang pagulan naman ang mararanasan sa Sabado. Dito naman sa Metro Manila, asahan sa susunod na 3 araw ang maaliwalas sa panahon na may tsansa na lamang ng pag-ulan sa hapon o sa gabi. Dako naman tayo ng Metro Cebu, magpapakita si Haring Araw bukas hanggang sa Sabado pero magdala pa rin ng payong sa tsansa na lamang ng localized thunderstorms. Dito sa Metro Davao, asahan ang fair weather condition sa susunod na 3 araw. At finally sa Zamboanga City, same weather condition ang mararanasan sa susunod na 3 araw na may agwat ng temperaturang maglalaro sa 24 to 34 degrees Celsius. Para sa ating astronomiya, alam nyo bang tayo ay makakaranas ngayong gabi ng full moon? Ang full moon ay isang phase ng buwan kung saan ay nasa gitna ng buwan at araw ang Earth, kaya mas maliwanag ito kabaliktaran ng halos walang makita sa new moon. Ang full moon ay nakikita rin 2 linggo pagkatapos ng new moon. Bilang panghuli, bukas sisikat ang araw sa ganap na 6:02 ng umaga at ito naman ay lulubog sa ganap na 5:24 ng hapon. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Rachel Pelayo. Magandang gabi.